Ika-46 na kabanata. Sa pagpapatuloy. Isang tao ang nagsasalita habang patuloy sa pagtakbo ang bangka nilang sinasakyan na maaliwalas ang panahon. Dagdag pa niya na malamig din ang hangin. Habang makikita ang tainga ng ating bida. At pagkatapos sinabi niya na ayos lang, presko rin ang hangin. Natumuro ang ating bida sa langit at sinabi na halina kayo, mga kasama. Natumugon ang mga ito na okay po sasok. Na napatingin sa kanila si Kang Yu na may luha pa sa kanyang gilid na mata. At sinabi nito na hindi mo alam kung kailan lilitaw ang mga kaaway. Hindi ako makapaniwala na mukha siyang leader ng mga tambay sa kanto. Na hindi rin makapaniwala ang nasa gilid nitong lalaki. Dagdag pa niya sa isip na sinabi ni Disciple Jingong nasasamahan niya ako, pero hindi mo man lang ako nasulyapan. Napakagat na lang ito sa kanyang panyo na naiinis habang lumuluha na sinabi pa sa isip na pinaniwalaan ko pa naman na isa kang tunay na asetiko. Pinukpok niya ng kamao ang gilid ng bangka na sinabi pa niya na nakakalungkot, nagkaroon ako ng ugnayan sa Wudang at dahil doon, nagalit ang Jegal clan sa akin. Kasalanan ko ito. Puro pagkakamali ang lahat. At tinawag ng ating bida si Cheongsang. At tumugon ito na bakit po sasok. Sinabi ng ating bida na asaan na daw sila ngayon? Sumagot si Cheongsang sa kanya habang makikita ang bangka na sinasakyan nila na ito ang pasukan sa kanlurang bangin. Na napasabi ang ating bida na kanlurang bangin. Napangiti ang ating bida at sinabi sa isip na humihiwalay na tayo sa teritoryo ng Danjiangkou. Ibig sabihin magsisimula na ang negosyo ng mga masasamang tao. Ang mga basagulero na naghahari sa mga daluyan ng tubig ng Danjiangkou ang Qiansucai. Ang pinuno nito, si Yojoldo Dunaktong, ay kilalang pumutol sa likod ng bawat kalaban na kanyang nakakaharap. Ang pangalang Yojoldo ay nagmula rin sa kanyang kabagsikan. Mamula-mula pang sinabi sa isip ng ating bida na matagal na rin nung huli kong nakita ang mga elite ng masamang sekta. Na nagtatakang nakatingin si Cheongsang sa kanyang likuran. Tumingin ng seryoso na sinabi pa sa kanyang isip na gayon pa man sa ngayon, itinuturing lamang silang mga sakripisyo para ako ay maging isang dakilang disipulo. Sa huli, kung mahuli at matalo ko yung lalaking konektado sa masasamang sekta imbes na kung sinong tambay lang, pwede kong bahagyang. Hindi malaking maitaas ang reputasyon ko. Napangisi ng masama ang ating bida at napatikom ng kamao na sinabi pa niya sa kanyang isip na tiyak kong papatayin ang mga basagulerong iyon. Makakamit ko ang mga tagumpay na karapat-dapat sa isang dakilang disipulo. Nagtatakang nakatingin ang dalawa sa kanya habang sumisigaw ang ating bida na halina kayo. Mga demonyo ng masasamang sekta. Pagkatapos tumawa siya ng masama. Na napabulong si Cheongwo kay Cheongsang na may magandang nangyayari ba kay Sasok. Na nagtataka lang na nakatingin si Cheongsang sa kanya. Lumingon ang tumingin si Cheongwo sa dalawa at sinabi pa na kinakabahan ang lahat sa kung anong mangyayari, pero yung hitsura niya ay parang. Na napatigil si Cheongwo nang hawakan siya sa balikat ni Cheongsang na nagtatakang napatingin sa kanya. Sinabi sa kanya ni Cheongsang na kailan ba kumilos ng normal si Sasok. Sigurado akong may binabalak yan. Natumingin si Cheongwo sa ating bida at sinabi na tama ka. Napaseryoso ng tingin si Cheongsang at sinabi sa kanyang sarili na ngayon. Kaya ko nang gamitin ang awakened swordsmanship pagkatapos ng tulong ni Sasok. Hinawakan ng mahigpit ang kanyang espada at sinabi pa na ang unang laban ko. Ang dami lang nila. At sinira nila ang pamilya ko at ang mga taga-baryo. Nanood lang ako na parang walang silbing basura. Sa kabutihang loob ng pinuno ng angkan, naging disipulo ako at pumasok sa Wudang. Ang dahilan kung bakit ako nandito, katulad ng iba. Para sa paghihiganti. Dagdag pa niya sa kanyang isip na makikita ang mukha niyang nagagalit na gaano nakatagal akong naghintay para sa araw na ito. Upang matiyak na ang mga taong namatay habang sumisigaw ay hindi na magpagala-gala pa sa ilalim ng mundo. Dagdag pa niya na nag-aapoy sa gilid na pupuksain ko sila ng lubusan. Na nagtayuan naman ang balahibo ni Cheongwo sa nakikita niya sa itsura ni Cheongsang na napasabi na Hoy Cheongsang ano ang nangyayari sa iyo. Na napalapit naman ang ating bida at nagtatakang sinabi na Hoy Cheongsang. Bakit ganyan ang mga mata mo? Na sinabi naman ni Cheongwo na Sasok. Si Cheongsang ay nakatirasa. Na hindi na niya ito itinuloy. Na napaisip lang sinabi sa sarili ng ating bida na ang tungkol sa pamilya ni Cheongsang mukhang wala akong rason para magpigil. Oras na para ilabas ang totoong galit. Siguraduhin mong handa kang harapin ang kapalit.
At pagkatapos makikita ang kanilang bangka, ay dumadaan sa pagitan ng malalaking bato. At isang tao ang sumisigaw na magmasid daw sila sa paligid. Na napaseryoso naman ng muka si Cheongsang at si Cheongwo samantalang ang dalawang nasa likod nila ay nababahala. At may sumigaw pa na may kalaban. Nakangiti naman ang ating bida at sinabi na hindi, pero ito ang perpektong lugar para magtago ang mga kaaway. Dito na talaga nagsisimula ang West Gorge dahil ang daan sa unahan ay natatakpan ng isang bangin. Napakaangkop na lugar ito para itago ang isang barko. Ang mga bully ay siguradong susulpot dito gaya ng dati para paguluhan ang nakakainip na pang-araw-araw na buhay ng kahit sino. Sa tingin ko, oras na para maghanda. At isang lalaki ang malakas na sumisigaw na huminto kayo. At napangiti ang ating bida at napawika na sabi ko na nga ba. Na makikita ang mga pirata na humarang sa kanilang daanan. Na nakangiti ang mga ito na sinasabi na ang lakas ng loob mo para subukang dumaan sa lugar na ito nang wala kong pahintulot. Nakangiti pa nitong sinabi na mukhang namagana ang atay mo. Dagdag pa nitong sinisigaw na mas mabuting maghanda ka. Pagkatapos ay humalakhak ng malakas. Napangaasar na inilagay ang kamay sa tainga ng ating bida at sinabi sa isip na, gaano na ba katagal mula nang huli kong marinig ang masamang boses na ito? Ang mga hayop na kupal na ito. Napasigaw sa gulat si Kang Yu na napapaiyak. At isang lubid na may kawit sa dulo ang makikitang lumilipad. Na ito ay kumapit sa kanilang bangka sa harap ni Kang Yu na mas ikinagulat pa nito. Na mabilis namang nakita ito ni Cheongwoo. Mula sa itaas makikita ang kanilang bangka ay napapalibutan at sa magkabilang gilid ay lubid na humahawak dito. Maluhaluhang sinabi ni Kang Yu sa kanyang isip na nakatingin sa mga pirata na lagot na ako. Parating na sila. Master! Huwag kang tumayo lang at gumawa ka ng kahit ano, pakiusap. Dagdag pa niya na makikita ang iyaking muka nito na gaya nga ng inaasahan. Wala silang relasyon sa wudang o kahit anong katulad nito. Mabilis na tumakbo na sinasabi pa sa kanyang isip na kung gayon, wala akong ibang pagpipilian kundi protektahan ang aking sekta. At pagkatapos isang kahon ang mabilis na inilapag nito kasabay ng pagluhod. At sinabi sa mga pirata na ako si Kang Yu mula sa sekta ng Ilha sa Danjiangkou, bumabati sa makapangyarihan. Na pinagmamasdan lang siya ng ating bida na may kakaibang itsura ng muka. Binuksan niya ang kahon at sinabi na dahil sa apurahang pangyayari hindi ako nakakuha ng pahintulot. Kaya, naghanda ako ng kaunting halaga para ipakita ang aking sinseridad, kaya pakiusap. Humalakhak ito at sinabi na isang negosyanteng marunong gumalang sa amin. Teka lang. Tatawid lang ako saglit. Habang tumatawa ito sinabi ng ating bida sa kanya na hindi iyan ang nakaugalian. Ang galing mong magbiro. Hindi naman makapaniwala si Kang Yu sa ating bida na napasabi ito sa kanyang isip na kay laking baliw na walang hiya. At pagkatapos ibinulong niya sa ating bida na sandali lang, disipulo Jinmu. Pag-usapan natin to ng mahinahon pagkatapos magbayad ng butaw. Na nakangiti lang ang ating bida na sinabi na ganun ba? At biglang itinuro niya ang pirata at sinabi na hoy, mga kupal. Makinig kayong mabuti. Tumingin sa kanya ang mga pirata at sinabi ng leader na gago ka. Ano bang pinagsasabi mo? Nasinigaw ng ating bida sa kanya na sa ngalan ng espada ng wudang, hindi ko kayo patatawarin. Nanamutla si Kang Yu na nakatingin sa ating bida na sinabi sa isip na baliw, wala na, tapos na ako. Tumawa ang mga ito at sinabi ng leader na ano daw ang sinabi niya. Natumugon ang kalbo sa gilid na mukhang nabaliw na. Basta tagain na lang natin silang lahat, baliwala ang butaw. At mabilis na sinabi ng ating bida na Cheongsang sa kaliwa ka. Cheongwoo sa kanan ka. At ako naman ang sa harapan na nakangiting sinasabi ito ng ating bida. At sinigaw pa niya na tara sugurin na sila. Na mabilis na sumugod si Cheongsang kasama ang ilang disipulo habang sumisigaw. Ganon din ang ginawa ni Cheongwoo na tinamaan niya sa likod ang isang pirata. Nangangalit ang muka ng kanilang leader at sinabi sa kalbo na isang lubusang atake ito, anong uri ng master siya? Tumugon ang kalbo sa kanya na ano ang inaalala mo. Kaunti lang ang mga disipulo. At 12-12 tayo. Mula sa kanilang bangka nagulat ang mga ito nang makita nila na tinamaan ng sword key ang isa nilang kakampi. Na makikita si Cheongsang na nanggigil sa mga ito. Napasabi sa isip ang leader ng pirata na pero ang mga ito ay mga tagapagsanay ng espada na hindi mo matatagpuan kahit na anong gawin mo. At anong klaseng master siya? Mabilis na tumakbo ito habang nakatingin sa kanila na ano ito.
At mula naman sa kamao ni Cheongwoo makikita ang tila kuryente na dumadaloy sa kamao niya. Na hindi makapainwala ang mga pirata na nakatingin dito. At inatake niya ito ng sunod-sunod na mga suntok. Nakita na naman ito ng leader mula sa kanilang bangka na napasabi pa na ang bastardong iyon. Na mabilis na sinabi ng leader ng pirata sa kalbo na ano pa ba ang ginagawa mo. Paandarin mo na ang bangka. Sinigaw pa niya habang tumalon sa ere ang ating bida papunta sa kanila na dali. Lumayo na tayo sa barko. Napalingon siya sa ere nang makita niya ang anino ng ating bida. At pagkababa niya sinabi na bakit daw naman sila nagmamadali. Napalingon ang leader ng pirata na naiinis habang sinabi pa ng ating bida sa kanila na di ba sinabi ko sa'yo. Ako ang namamahala dito. Na pinapaputok niya ang daliri sa kanyang kamao. At dito na po nagtatapos ang ika-46 na kabanata. Ika-47 kabanata. Sa pagpapatuloy, sinabi ng leader ng pirata sa kanyang isip na anong nangyayari ba dito. Dagdag pa nito na may magandang distansya sa pagitan ng barko ng One Sun Merchant Association at ng barko natin. Hindi yan distansyang basta-basta niyang malalaktawan, paano siya? Ginamit ba niya ang maalamat na likeness art na lumilipad sa tubig? Nangangalit ang muka nito na sinabi pa niya sa isip na hindi iyan posible. Mahirap yan matutunan kahit para sa isang tulad ko na nakaabot na sa Project Talkie. Hindi posible para sa batang tulad niya na 20 anyos pa lang na magawang gamitin yan. Itinuro siya nito at sinabi sa kanya na bastardo kang bastos na asetiko. Ang lakas ng loob mo para sumakay sa barko ko nang wala kong pahintulot. Habang hinahatak ng ating bida ang kanyang espada, nakangiting sinabi niya na tama na yang paulit-ulit mong permiso. Sobrang sawa na akong marinig yan. Inilabas mula sa kaluban ang espada na sinabi pa niya dito na yan lang ba ang masasabi mo? Napangiwi ito ng bibig at sinabi na lintik ka. Sisiguraduhin kong hindi na kailanman bubukas ang bibig mong yan na hindi nararapat sa isang asetiko. At pagkatapos sinigaw nito na anong ginagawa ninyo? Patayin niyo siya. Sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa aking kanan at kaliwang tagiliran. Dagdag pa niya na si Cheongsang na may kakayahang gumamit ng manifestation key. At si Changwoo na gumagamit ng 7-star fist. Higit pa sa kayang nilang harapin ang maliliit na pirata. Napangisi siya at sinabi pa sa isip na kailangan ko lang mag-focus sa dapat kong gawin. At pagkatapos itinaas niya ang isa niyang paa. At malakas niyang tinadyakan ang bangka nilang sinasakyan. Dahilan ng pagkabahala sa mga pirata na napasabi ang mga ito na ano daw ba ang ginagawa ng walang hiyang ito. Na makikita ang bangka na sinasakyan ng mga ito ay umangat sa bandang unahan na mapapakinggan ang sigawan ng mga ito. Na napasigaw. Na tumataob ang barko. Mabilis na naghandang tumalon ang ating bida. At ilang sandali pa ayon sa ere na siya nasusugurin ang mga pirata. Napasabi ang leader ng pirata sa kanyang isip habang pinagmamasdan niya ang ating bida sa ere na pinawalan niya ng balanse ang mga tauhan ko sa pamamagitan ng pagpapahilig ng barko at ginamit ang pagtalbog para lumipad. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip habang naghandang ihampas ang kanyang espada na hindi ko na kailangang asikasuhin pa ang maliliit na pirata. At isang malakas na hiwa sa hangin ang pinakawalan niya. Nagulat ang leader ng pirata nang malapit ng paparating ito sa kanya. Ngunit sa ilang sandali mayroon ding isang hiwa sa hangin ang humarang dito. Na ikinagulat naman ito ng ating bida. Gawa pala niya ito na sinasabi pa na bastardo kang baguhan. Ang lakas ng loob mong habulin ang aming pinuno. Kami, ang mga elite ng Heavenly Water Disaster, ang 5 Heavenly Water Elite ay hinding-hindi papayag dyan habang kami nabubuhay. At pagkababa ng ating bida sinabi niya na ang 5 elite ng makalangit na sakuna ng tubig. Seryoso ba yan ang itinatawag ninyo sa inyong mga sarili? Naiinis itong sumagot na manahimik ka na lang. Umisi ito at sinabi na hangal na bastardo. Pinapalakpakan kita sa iyong tapang pero malaking pagkakamali ang ginawa mo nang sumakay kang mag-isa sa barko namin. Papatayin ka namin at pagkatapos ay papalubugin namin ang barko ng One Sun Merchant Association. Humawak sa ulo ang ating bida at sinabi sa kanya na naghihintay lang akong tapusin si Dunaktong ng tuluyan. Nakakainis naman. Bakit niyo inaaksaya ang buhay niyo? At ano? Papatayin niyo ako? Mga hamak na piratang puro salita lang.
Na makikita ang kanyang espada na nilagyan ng enerhiya. Dagdag pa niya na tatapusin ko to ng mabilis para sa inyo. Kung mas matagal pa ako sa mga nakababata kong mga disipulo, hindi ko na maihaharap ang mukha ko. Napangiwi ito nang nanapasabi sa kanyang isip na Sword Key. At siya ang kanilang Master Uncle. Hindi ba't isa siyang asetiko na halos 20 anyos pa lang? Natatama na sa kanya ang atake ng ating bida. Na isang tuhod sa muka ang dumapo sa kanya na napasabi pa sa isip na paano daw ito posible. Napasigaw ang mga kasama nito na ikaw na walang hiya ka habang pasugod sa ating bida. Ngunit mabilis na nawala ang ating bida dahilan ng pagtama ng kani-kanilang espada. At pagkatapos pinatungan niya ito. At mabilis na sinipa ang kalbo sa muka. Na makikita ang bibig nito ay naglabas ng dugo. At pinatigas niya ang kanyang kamao na isusuntok ito. Sa lakas ng suntok, tumama ang ulo niya sa isang tao. Na hindi makapaniwala naman ang iba sa kanilang nasaksihan habang nakapatong pa din ang ating bida sa mga sandata ng mga ito. At ilang sandali pa ay mabilis siyang tumalon. Nagtataka ang mga ito at napasabi na nawala siya. Nang biglang napalipad sila mula sa unahan. Sinuntok pala sila ng ating bida mula sa likuran dahilan ng paglipad ng mga ito. Nangangalit ang ngipin ng leader ng pirata na sinabi pa sa kanyang isip na hindi man lang siya gumagamit ng Sword Key. Sinusuntok at sinisipa lang niya ang 5 Heavenly Water Elites na parang mga basahan. Sino ba talaga siya? At pagkatapos sinigaw nito habang makikita ang mga kasamahan na nakahandusay sa sahig ng bangka na lintik kang bastardo. Mukhang gusto mo nang mamatay, ha? Sige, tingnan natin to hanggang sa huli. Naglagay din ito ng kanyang enerhiya sa kanyang sandata. Sinabi naman ng ating bida na dapat mo nang ginawa yan noong una pa lang. Hindi ko akalaing ganon ka pala kahina lumaban. At bakit nakikipaglaban ng patas ang isang miyembro ng masamang sekta? Dagdag pa niya na makikita ang layag na dapat mo sanang ginamit ang mga tauhan mo bilang pain para maglunsad ng isang biglaang atake ng lason habang naghahagis ng mga nakatagong armas sa akin. O kaya naman ay sabay kayong sumugod kasama nila. Sinabi pa niya habang inilagay ang espada sa kanyang harapan na hindi ka nga pala galing sa mga ortodoksong sekta. Kaya bakit ka pa nagpapanggap? Isa ka lang bastardo na hindi man lang maipagmalaki ang pagiging bahagi ng masamang sekta. Mabilis na iwawasiwas ng leader ng pirata ang kanyang sandata habang sinisigaw na tumigil ka na sa kalokohan mo at mamatay ka na, bastardo. At isang napakalaking hiwa sa hangin ang pinakawalan nito. Papunta sa ating bida na tinatawag niyang Crossblade Key. Ang unang patayong hiwa ang maglilihis ng kanyang atensyon at kapag hinaharang niya yon, hahatiin ko ang kanyang katawan. Na nakangisi itong naiisip niya na sinabi pa na ipapakita ko sa iyo kung bakit tinatawag akong pumipilas ng likod. Na makikita ang hiwa sa hangin na paparating na sa ating bida. Ngunit nakatayo lang siyang nakangiti habang hinihintay ito. At ang atake ng pirata ay hiniwa niya ng kanyang espada. Tumawa ito at sinabi pa na hangal na bastardo. Nadali na kita. Habang sasabihin pa sana nito na ang kanyang likod daw ay. Hindi na niya ito na ituloy nang makita niya ang ating bida ay lumabas sa ginawa niyang atake. At pagkatapos isang enerhiya ang makikitang namumuo sa hangin. Ito pala ay gawa ng ating bida na makikita ang palad niya ay malapit nang tumama sa muka ng pinuno ng pirata. At ilang sandali pa ay napasigaw ito na pinagpapawisan. Na ito ay napatilapon ng malayo sa kanyang bangka. At lumipat ang eksena kung saan nakatingin ang grupo ni Jingmong sa malayo na sinasabi na wala pa rin bang balita mula sa kanila. Tumugon ang mga ito at sinabi na oho. Master Uncle. Nag-aalalang sinabi pa ni Jingmong na 3 araw na ang nakalipas mula nang sila'y umalis. Na nag-aalalang sinabi rin sa kanya nito na posible kayang tinambangan si Master Uncle Jinmu ng mga pirata. Natahimik na lang si Jingmong sa tanong na yon. At pagkatapos pumikit ito at sinabi sa kanyang isip na nagkamali ako. Dapat ay nagtipon agad ako ng grupo at sumunod sa kanya bilang backup pagkagising ko. Dagdag pa niya na ang inisip ko lang ay kung paano mas tataas ang reputasyon ng sekta ng Wudang kung malalagpasan. Ni Jinmu at ng 7 pangalawang klaseng disipulo ang krisis na ito at maisa sa katuparan ang kanilang misyon. Napatikom ng kamao ng mahigpit at sinabi pa na paano ko nagawang maging bulag sa mga benepisyo bilang isang asetiko at ipadala ang isang umuusbong na nakababatang kapatid sa kanyang kamatayan. Hangal ako, sobrang hangal. Dagdag pa niya na Jinmu. Pakiusap, bumalik kayong buhay.
Na makikita silang natapos na ang misyon na tinitipon na ang mga pirata habang ang ating bida ay napahikab. At dito na po nagtatapos ang ika-47 kabanata. Ika-48 kabanata. Sa pagpapatuloy, sinabi pa ni Jingong na hindi na ako maaaring maghintay pa. Dagdag pa niya na sinabi sa isang disipulo na magpadala kayo ng kalapati sa pangunahing templo. Natumugon ito na okay po Master Uncle. At isang tao ang dumating na sinasabi na tingnan mo daw kung sino ang naandito. Na napatingin sila dito. Ito pala ay ang Jegal Branch Family First Lord na si Jegal Gak at ang kasama nito ay ang Rational Merchant Association General Manager na si Du Eokgi. Na sinasabi pa na hindi ba't iyan ang Azure Cloud Dragon Sword, Taoist Jingong. Dagdag pa nitong nakangisi na nabalitaan naming bumaba kayo mula sa bundok udang. Pasensya na sa huling pagbati dahil abala ako sa trabaho. Napatingin ng seryoso si Jingong at sinabi sa isip na Jegal Gak. Sinabi pa nito habang itinikom ang pamaypay na batay sa sitwasyon, mukhang hindi pa nakakabalik ang barko ng One Sun Merchant Association. Nako, siguradong nag-aalala ka na. Sumuntok sa kamao si Jingong at yumukong sinabi na salamat po sa inyong pag-aalala, Lord Gak. At sinabi nito sa merchant na kasama niya na sa narinig ko, mukhang nagdulot ng alitan ang karapatan sa ruta ng tubig. General Manager, dapat sana'y nakipagkasundo ka ng kaunti. Humawak sa ulo ito at sinabi na paumanhin po. Dahil po sa sobrang apurahang kahilingan, hindi ko po alam na ang One Sun Merchant Association pala ang humihiling. Sinabing muli ni Jegal Gak na paano ninyo hindi naisip na magsasapalaran sila at mauwi sa paggamit ng ruta ng tubig. Hindi maitago ni Jingong ang inis sa kanyang muka na sinabi sa kanyang isip na apurahang kahilingan. Kasinungalingan. Dagdag pa niya na pagkaalis ng grupo ni Jinmu sa barko, pumupunta ako sa pantalan araw-araw. Ni isang matinong barko ng Merchant Association ay walang umalis sa pantalan. At sinabi pa ni Jegal Gak na oo nga pala, nabalitaan ko na ang lalaking tinatawag na Dunaktong, ang pinuno ng Heavenly Water Disaster ay medyo brutal. Naku po. Na sinabi naman ni Merchant Manager na kilala rin siya sa paghati ng likod ng mga tao, tinatawag nila siyang tagapunit ng likod. Sinabing muli ni Jegal Gak na paano sila nakaalis gayong walang mga patrol boat. Naiinis na nakatingin sa kanila si Jingong na sinasabi sa kanyang isip na sa paraan ng kanyang pananalita, parang hindi man lang siya nagsisisi. Dagdag pa niya na obvious na nandito lang siya para sirain ang reputasyon ng sekta ng udang sa harap ng publiko. Naitinikom niya ang kanyang kamao at sinabi pa sa isip na kay walang hiyang bastardo. Walang sinuman ang hindi nakakaalam na ang sangay na pamilya ng Jegal ang nasa likod ng Rational Merchant Association na siyang gumagawa ng gulo sa One Sun Merchant Association. Ang dalawang natitirang lugar na nakipag-ugnayan sa sekta ng udang ay nababalisa dahil nangangamba silang matulad sa One Sun Merchant Association. Nangangalit pa ang mga ngipin niya na sinabi sa isip na ang kapal ng mukha niyang magpanggap na nag-aalala. Samantalang araw-araw akong nag-aalala para sa mga nakababata kong kapatid. Itinuro nito at sinabi pa na maaari kaming tumulong kung kailangan niyo ng tulong, ipaalam lang ninyo sa amin anumang oras. Lahat naman tayo ay bahagi ng Orthodox Muslim Alliance, hindi ba? Tumugon si Jingon na maraming salamat po muli sa inyong pag-aalala. Dagdag pa niya na gayunpaman, hindi pa ganun kahina ang sekta ng udang, kaya hindi namin kakailanganin ang tulong ninyo sa pagkakataong ito. Natumugon ito at sinabi sa kanya na sayang naman. Ipaalam nyo lang kung magbago ang isip ninyo. Ang malalakas na martial artist na ipinagmamalaki namin, ang sangay na pamilya ng Jegal, ay laging nakahanda. Kung gayon, ako'y magpapaalam na. Na sinabi pa nito sa kanyang isip na ang tigas naman ng ulo. Ikaw at ang pride mo. Nang biglang isang disipulo ang sumisigaw na Master Uncle. Narito na. Na ikinagulat naman ng mga ito. Dagdag pang sinigaw nito na nakakatanggap kami ng liham mula sa One Sun Merchant Association. Ang barko ng mga ngalakal na sinasakyan ni Master Uncle Jinmu ay ligtas at nakarating na sa Zhengzhou ng matiwasay. Na masayang tumugon si Jingong na ano. Talaga daw bang totoo ito? Na hindi naman makapaniwala si Jegal Gak sa kanyang narinig. Na sinabi sa kanyang sarili ni Jingong na makikita ang ating bida na Jinmu. Nakaligtas ka. Buhay ka. Nagawa mong protektahan ang barko ng mga ngalakal kasama ang iba pang mga disipulo.
Lumapit ang disipulo na naguulat na sinasabi na hindi lang yan. Tingnan niyo po ito, Master Uncle. Na napapaiisip naman si Jingmong na nakatingin dito. Na sinabi ng disipulo na nasupil na rin ng Wudang sect ang Heavenly Water Disaster. Na nagulat si Jingmong nang makita niya ang liham na napasabi na ano ang sabi mo. Na sinabing muli ng disipulo na nakakatanggap din sila ng malaking halaga ng gantimpala mula sa mahistrado ng Zhengzhou. Na naiinis na napasigaw si Jegal Gak sa disipulo na ikaw. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Natumugon ito na ano po. Ang pinuno ng Heavenly Water Disaster, si Dunaktong, ay nahuli ng buhay kasama ang 30 pirata. Iyon po ang nakasulat sa liham. Natumugon ito na ano? Na naiisip naman ni Jingmong ang ating bida na mamula-mula ang muka at napasabi na Jinmu ang pilyong iyon. Na maluha-luha pa niyang sinabi sa kanyang sarili na umaasa lang naman ako na buhay sila. Paano nagdadala ng ganitong kalaking karangalan sa sekta ng Wudang ang isang taong 20 taong gulang pa lamang? Noong una, akala ko nagbibiro lang si Jinmu nang tawagin niya ang kanyang sarili na espada ng sekta ng Wudang, pero sino ang mag-akalang talagang nagawa niya ang kanyang papel bilang espada ng sekta ng Wudang ng kahanga-hanga? Na naiinis na sinabi ni Jegal Gak na nasakop nila ang Heavenly Water Disaster ng ganun lang karaming tao. Kalokohan iyan. Na sinabi sa kanya ni Jingmong na unang Panginoon ng sangay na pamilya ng Jegal, mukhang hindi maganda ang iyong ekspresyon. Dagdag pa niya dito na naiinggit ka ba dahil si Jinmu? Na ipinagmamalaki ng Wudang sect ang nakalupig sa Heavenly Water Disaster. Natumugon ito na hindi naman sa ganun. Sinabing muli sa kanya ni Jingmong na ayos lang. Hindi ako pumunta rito para pag-usapan yan. Bata pa si nakababatang kapatid na Jinmu at puno ng tapang. Hindi niya maaaring pabayaan ang mga pirata ng ganun lang gayong alam niyang binubuli nila ang mga mangangalakal. Na umalis ang mga ito na nakasimangot habang pinagtitinginan ng mga tao. Sinabi ni Jingmong na nanlaki ang mga mata ng mga tao sa likuran na ang batang yan. Kahit na ganun, paano niya sinubukang pasukuin ang Heavenly Water Disaster na 7 pangalawang klaseng disipulo lang ang kasama? Sobra siyang padalos-dalos bilang isang asetiko. At pagkatapos nagsismisan ang mga ito na sinabi na tinalo nila ang Heavenly Water Disaster na 8 tao lang. Tumugon ang isa na narinig ko na sila raw ang mga asetiko ng sekta ng Wudang. Na naiinis na nakikinig si Jegal Gak sa kanila. Nakapikit na sinabi ni Jingmong na narinig ko na sinubukan ng sangay na pamilya ng Jegal na asikasuhin ang Heavenly Water Disaster, pero ilang beses silang nabigo. Kung sinabi niyo lang sana ito sa amin noon pa, sana ay nakatulong kami. Kay lungkot naman. Sumagot ito na ha? Dagdag pa sa kanya ni Jingmong na at isipin mong nagpadala kayo ng mahihinang martial artist na hindi man lang kayang pasukuin ang kaya ng aking pinakabatang nakababatang kapatid. Nakangisi pa nitong sinabi na mukhang hindi gaanong nababahala ang sangay na pamilya ng Jegal sa mga usapin ng mga mangangalakal sa Danjiangko. Yumuko ang mga ikalawang disipulo ng Wudang sect habang sinsabi pa ni Jingmong na kung gayon, ako ay mauuna na dahil may iba pa akong dapat asikasuhin. Masaya pa nitong sinabi habang naiinis na nakatingin sa kanya si Jegal Gak na ang mga batang yan, alam kong madali lang nilang maisasakatuparan ang kanilang misyon. Dapat sana'y mas maaga nilang ipinadala ang liham. Nangingilig sa galit ang kamay nito na sinabi pa na. Tuturuan ko kayong lahat ng leksyon pagbalik ninyo. At sinabi sa mga alagad nito na Elseong. Tumugon itong nakayuko na bakit po unang Panginoon. Makikita ang mga mata nito na sinabi na magpadala agad kayo ng liham sa Zhengzhou at kumpirmahin kung totoo ang kanilang sinabi. At lumipat ang eksena sa Jegal branch family. Nahinal na hinal nitong sinasabi na Jingmong, ang walang hiyang bastardo. Dagdag pa niya na naangalit ang muka na ang kapal ng mukha niyang hamakin ako sa harap ng iba. Dagdag pa niya na perpekto ang plano ko. Sa pamamagitan ng pagpapakuha sa Rational Merchant Association ng karapatan sa ruta ng tubig mula sa One Sun Merchant Association, mapipigilan naming maibenta ng One Sun Merchant Association ang kanilang binili. Para hindi sila malugi, hihingi sila ng proteksyon sa sekta ng Wudang. At ang sekta ng Wudang, na siyang namamahala sa pagprotekta sa kanila, ay mapupunta sa dalawang sitwasyon. Tatawanan sila ng iba dahil kailangan nilang magpadala ng isang elder para pasukuin ang Heavenly Water Disaster o ang sekta ng Wudang na nabigo sa pagbabantay ay hihingi ng tulong sa sangay na pamilya ng Jegal. Ibabagsak ang reputasyon ng sekta ng Wudang sa lupa. Nanginginig pa niyang sinabi na pero.
Hindi lang nila nagawang tapusin ang ruta ng kalakalan, nasakop din nila ang Heavenly Water Disaster. Nilamukot ang papel na sinabi pa na at gumamit lang sila ng isang unang klaseng disipulo kasama ang 7 pangalawang klaseng disipulo. Mula sa likuran nito pangaasar na sinabi sa kanya ni Jaigal Jen na ang kapatid ko, na laging mataas ang tingin sa sarili, ay mukhang medyo dismayado. Dagdag pa nito habang nakangiti na kinukumpara ka na nga kay Taoist Jingong na kasing edad mo sa larangan ng martial arts. Pero narinig ko na hinamak ka niya sa harap ng iba. Hindi ito palalampasin ni Ama. At isang bagay ang lumipad sa kanya na sinabi pa ni Jaigal Jen na bakit ka nakialam ng hindi naman kailangan. Naiinis itong tumingin sa kanya at sinabi na, kung hindi ka pa umaalis sa paningin ko ngayon, sisiguraduhin kong sa mukha mo tatama ang susunod. Nakangiti nitong sinabi sa isip na hula ko, may masamang nangyari nga. At pagkatapos sinabi niya na magpapaalam na po ako kung gayon. Masaya itong tumatakbo habang sinasabi na nakakuha na rin ako ng ganti ko sa wakas. At isang lalaki ang nasa pintuan na sinasabi na unang Panginoon, ako ito si Ilseong. Natumugon ito na pumasok ka. Habang nakatayo sinabi niya na batay sa aming investigasyon, lahat ng sinabi nila tungkol sa grupo ng sektang Wudang ay pawang katotohanan matapos nilang mapigilan ang mga pag-atake ng mga pirata. Tinipon nila ang lahat ng natitirang pirata at binihag sila. Naiinis nitong sinabi na kaya totoo pala. Isang hamak na bata mula sa sektang Wudang. Sinabi pa sa kanya ni Iljong na makikita ang ating bida na pero may kakaibang sinabi si Dunaktong. Sinabi niya na ang unang klaseng disipulo, si Jinmu, ay maaaring isang dalubhasang mandirigma na may kakayahang magpalabas ng ki. Habang nakaupo si Jaigal Gak sinabi nito na ha. Ki na pinalalabas? Siguro, mga walang kabuluhang sinasabi lang ng isang piratang mula sa masamang sekta na malapit ng mamatay. Di ba ang mga tao na katulad nila ay mahilig magpalabis ng mga bagay-bagay? Hindi naman nagsalita si Iljong. Natiningnan siya ni Jaigal Gak na sinabi na ano. Huwag mong sabihing naniniwala ka sa mga sinabi niya. Sinabing muli sa kanya ni Iljong na narinig namin na tinawag niya ang kanyang sarili na espada ng sektang Wudang sa harap ng mga pirata. Bagamat maaaring hindi na ito maaalala ng mundo ngayon, hindi mo ba natatandaan kung ano ang kinakatawan ng espada ng sektang Wudang? Walang masama kung imbestigahan pa natin ito ng mas malalim. Habang nag-iisip sa kinaupuan niya sinabi nito na Jinmu. Sige siguro lahat ng ito ay maaaring nangyari dahil sa kanya. Na makikita ang muka nito ay naglalabasan ang ugat sa muka sa galit. Na sinabi pa nito isang 2 taong gulang na martial artist. Na nakamit ang projectile key. Ito ay isang pangyayaring walang kaparis. Ito ay isang katotohanang makakaagaw ng pansin ng buong Central Plains. Tinutuktok niya ng daliri ang kahoy na sinasabi pa ni Jaigal Gak na oo, mas mabuting ganap na mawala ang isang may potensyal na individual simula pa lang. Dagdag pa nito na mukhang kailangan kong makipagkita sa pinuno ng Dark Heaven Squad. Na sinabi ng lalaki na sobra naman yan. Dagdag pa niya na hindi ba't ang Dark Heaven Squad ay binubuo ng mga martial artist na mga assassin din na direktang nagre-report sa pinuno ng pamilya. Kung gumawa ng hakbang ang Dark Heaven Squad, malalaman din ito ng pinuno ng pamilya. Natumugon sa kanya si Jaigal Gak na mas mabuting siguraduhin natin na hindi tayo mabibigo. Kung ang lalaking iyon na si Jinmu ay talagang espada ng sektang Wudang gaya ng sinabi mo, kung gayon hindi ito sobra. Dagdag pa nito na hinihiling ko lang sa kanila na kumpirmahin ito, isa lamang itong pagkukumpirma. Nayumuko si Iljong na sinabi sa kanya na naintindihan ko. Tatawag na ako sa pinuno ng Dark Heaven Squad, at dito na po nagtatapos ang ika-48 kabanata.